Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ngayon ay Divine Mercy Sunday at ang mabathalang awa at habag ng Diyos ay lagi nawang sumaatin. Kung papaano ang Panginoon ay puno ng awa at habag sa mga taong lumalapit sa Kanya, tayo rin ay mapuno rin ng awa at habag para sa ating kapwa. Sapagkat kung minsan kapag sinabing ikaw ay walang awa at walang habag, napakatigas ng iyong puso. Hindi ka na naawa, hindi ka na nahabag. Lalo na kung yung tao'y kaibigan mo, lalo na kung yung tao'y kapatid mo, lalo na yung kung tao ay hindi naman iba sa'yo. Pero yung galit mo, napakatindi. Wala ka ng awa, wala ka ng habag, na para bagang hindi mo na siya kayang patawarin, hindi mo na siya kayang tanggapin, hindi mo na kayang ibalik ang dati ninyong pagkakaibigan. Wala kang awa at habag para sa mga taong humihingi nito sa iyo. Pero dahil ngayon ay Divine Mercy Sunday, sana magkaroon ka man lang ng kahit na konting awa at konting habag sa mga taong itinuturing mong kaaway. Sana man lang ay mailapit mo ang iyong puso, ang iyong kalooban, ang iyong buong pagkatao at magpakita ka man lang kahit na konting kabutihan, pagmamalasakit at pagmamahal. Mahalaga sa atin ang pananampalataya. Kapag ikaw ay walang pananampalataya, siguradong wala kang ugnayan sa Diyos. Siguradong wala kang relasyon sa Diyos. Siguradong malayo ka sa Diyos at hindi mo nakikilala ang Diyos sa iyong buhay. Sapagkat wala kang pananampalataya. Ngunit para sa ating mga nananalig sa Panginoon, mahalaga sa atin na ng pananampalataya. Pananampalataya na ating tinanggap nung tayo'y bininyagan. Pananampalataya na sa paglipas ng mga panahon ay ating pinagyayaman, ating pinapahalagahan, at ating namang pinagyayabong at pinagtitibay. Sana nga yung pananampalataya mo'y hindi wiwindang-windang, na minsang mataas, minsang mababa, minsang malakas, minsang nawawala, na sana lagi mong pinapahalagan at inaalagaan ang iyong pananampalataya sa Diyos. Paano mo aalagaan yung pananampalataya? Sa pag-iwas sa masama at sa pagpili sa mabuting gawa. Sa pagsisimba at sa pagdarasal at sa pagmamahal mo sa Panginoon. Kailan natin masasabi na tumatatag ang ating pananampalataya? Lumalakas ang ating pananampalataya. Kapag mayroon kang hiningi sa Diyos, pag mayroon kang hiniling sa Diyos, at yun ay tinupad ng Diyos, masasabi mong tatatag ang iyong pananampalataya. Sapagkat kaya ka naniniwala, sapagkat ang lahat ng iyong panalangin ay tinutugon ng Diyos. Sana makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak ko. Sana gumaling ka sa iyong sakit at karamdaman. Sana ay magkaroon ka na ng magandang trabaho. O sana magkaayos na kayo ng iyong asawa sapagkat lagi kayo nag-aaway at hindi magkasundo. Ano pa nga ba yung panalangin at hinihiling mo sa Panginoon? Pero sa sandali na hindi tinugon ng Diyos ang iyong panalangin, sa sandali na para bagang hindi pinakinggan ng Diyos ang iyong hiling, kung minsan nagtatampo tayo sa Diyos, nagagalit tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos, nagdududa tayo kung meron nga bang Diyos sapagkat parang hindi dinidinig ang ating panalangin. At doon sa mga pagkakataong yon, parang nanlalamig na tayo sa ating pananampalataya. Ayaw mo na magdasal, ayaw mo na magsimba, ayaw mo nang manalig at sumampalataya sa Kanya, sapagkat hindi naman nakikinig ang Diyos sa iyong mga panalangin. Pero hindi dapat ganon. Hindi nakasalala yung pananampalataya natin kung tutugunin ng Diyos ang ating panalangin o hindi. Sapagkat kung doon lang nakasalalay ang ating pananampalataya,
hindi pa malalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya natin ay hindi lamang yung paghingi at pagbigay ng Diyos sa ating mga kahilingan. Bagkus ang pananampalataya natin ay yung pagmamahal natin sa Kanya. Our good relationship with God. Ang Panginoon ang ating kinakausap sa ating panalangin. At anuman ipagkaloob at hindi niya ipagkaloob sa atin, patuloy pa rin tayong sumasampalataya at nananalig at umaasa sa pagpapala at biyaya ng Diyos. Tunay nga na sa ating banal na pagdiriwang na ito, ang ating laging panalangin, Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya. At ang pananampalataya, kalakip nito'y mabuting gawa. Hindi po pwedeng sumasampalataya ka, nagsisimba't nagdarasal ka, pero wala ka namang mabuting gawa. Hindi ka tumutulong sa iyong kapwa, hindi ka nagpapatawad, bagkus ay nagtatanim ka pa ng galit at sama ng loob. O maaaring ikaw ay maraming kaaway, o maraming salitang hindi magandang binitawan, at nakasakit ka ng damdamin at kalooban ng ibang tao. Nais natin na tayo may pananampalataya, pero kalakip naman ito'y malinis na puso at pagpapakumbaba. Kalakip naman ito'y pagmamahal at pagpapatawad sa mga taong sa atin ay nagkasala. Mga minamahal na kapatid, tunay nga na sa paglipas ng mga panahon, sana'y hindi nanlalamig, hindi nawawala, hindi nanghihina. Bagkus ay mas lalo pang lumalalim at tumatatag at tumitibay ang ating pananampalataya. Dahil sa ating pagmamahal sa Diyos, na lubos din ang pagmamahal para sa atin. Sapagkat nais ng Diyos, ikaw ay iligtas. Nais ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng buhay na maluwalhati. Na hindi mo isipin na ikaw ay pinarurusahan. Hindi mo isipin na ikaw ay hindi pinakikinggan. Hindi mo na isipin na ikaw ay pinababayaan ng Diyos. Sapagkat lagi nating kasama ang Diyos at laging nakamasid sa atin. Lalo na sa mga pangyayari sa buhay natin na puno ng problema at pagsubok. Nakaalalay lamang siya sa atin at nawa, huwag tayong bumitaw at sumuko, bagkus ay manalig at magtiwala sa Diyos na puno ng pagmamahal, puno ng awa at habag sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Amen.